Welcome sa channel natin mga kalikot. For today's video may kakalikutin tayo ngayon isang printer Epson L3110 L3150 pala, sorry. So ang problema nito mga kalikot, hindi daw nagpi-print. So yan yung i-check natin mamaya. Shoutout natin yung pumare ko, sila yung may-ari ng printer mga kalikot. Shoutout natin si Madam Julie B. Ramos. So maraming salamat. At saka shoutout naman natin guys yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout natin si Marvin Mendoza, Yor Bulisig Cordones, Mr. BGSG, Louie Sarabia, MG Monticar, Angelo Sakitan, Flora May Barrioso, Rhea Yu Admin, Architect Club, Hinita Molina, Lloyd C. Chua, Yanni Torres Jr. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kapag bago lang kayo mga kalikot sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutan guys na i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikutin na natin siya. Tara! Try muna natin i-plug sa kuryente, tapos power on natin. Check natin kung baka may nagbi-blink dito sa kanyang panel or yung mga ilaw niya. Wala naman nagdo-double blink or nagbi-blink na mga indicator lights niya. So try natin mag-print. Or mag-visual check muna tayo doon sa tray niya, yung lagay ng bond paper, baka may bara or anong mga bagay na nahulog doon. Gamitan muna natin siya ng laptop or computer para mas mabilis yung pag-troubleshoot natin mga kalikot. Kapag nagsasalpak kayo guys ng printer sa ating computer or laptop, check nyo muna yung kanyang device in printer kung talagang naka priority or naka default yung ating printer dito sa ating laptop or computer. Baka print tayo ng print, hindi pala naka default sa ating printer, lalo na kapag maraming printer yung ginagamit natin dito sa ating unit or sa ating laptop or computer. So katulad nyan guys, ang naka default dito or naka check yung Canon G2010. So yan yung mga naayos na natin nung mga nakaraan. So marami kasing naka-install na printer sa ating unit or sa ating laptop, kaya ito yung naka-default. Tapos yung unit natin L3150, so nandito siya. So mahalata nyo naman yan guys, ito parang hindi siya naka-activate. So ito lang yung parang nakalabas na naka-activate or nakasalpak dito sa ating computer. Kung baga siya lang yung pinakamatingkad na kulay dito sa mga naka-install na printer. So ito yung i-default natin mga kalikot. Tingnan nyo guys, yung Canon hindi matingkad yung kulay niya kasi hindi naman siya nakasalpak sa ating computer or laptop. Ngayon naman ng mga aso na yun. Tapos itong Epson L3150 natin, yun yung matingkad na kulay. So ibig sabihin siya yung nakasalpak dito sa ating computer. So ito yung i-default natin mga kalikot. Pagpasensya nyo na lang yung background natin, medyo maingay yung mga aso. Tapos i-right click lang natin yan guys, yung L3150 natin. Tapos punta tayo dito sa set as default printer. Yan para mag-check siya. Nawala na siya dito sa Canon natin. So nandito na siya sa Epson L3150. Tapos try natin mag nozzle check muna para ma-check natin kung nagpiprint siya or hindi. Punta lang tayo guys sa printing preferences. Yan, click natin yan. Tapos punta tayo sa maintenance. Tapos nozzle check. Yan, try natin mag-print. Ang ingay ng aso na yun So pagpasensya nyo na lang guys yung background natin, medyo maingay yung aso. Lakasan ko na lang yung boses natin para marinig nyo.
So antayin lang natin siya hanggang sa mag nozzle check. Yan, kung makikita nyo guys, nagpiprint siya pero hindi niya nahuhugot yung bond paper natin. Malamang magpi-paper jam yan pagtapos. Ayan, yun na nga. Mukhang may problema sa kanyang roller doon sa likod, yung pick up roller niya. Try ulit natin mag nozzle check mga kalikot. Ayan, hinugot niya naman yung bond paper natin. Try natin kung mahugot niya hanggang dulo. So same pa rin siya mga kalikot. Nagpiprint siya. Ayan, nagpiprint siya pero hindi niya nahuhugot yung ating bond paper. So mukhang may problema nga sa loob to. Siguro doon banda sa kanyang pick up roller, yung taga pick up ng bond paper. 3 times natin siya na nozzle check, same pa rin. Hindi niya nahuhugot yung ating bond paper. Syempre kapag may problema sa kanyang feeding, magpi-paper jam yan, mag-iilaw dito, magbe-blink. Tapos yung kanyang error, ayan paper jam siya. Chinek natin guys yung kanyang ink pad counter. So mababa pa naman yung kanyang mga na-print. So kahit hindi muna natin siya i-reset kasi nasa 36% pa lang naman. So siguro may problema nga dito sa kanyang pickup roller or sa kanyang feeding. Off muna natin. Buksan na lang natin siya guys sa loob. May video naman tayo guys kung paano magbaklas ng Epson. So check nyo na lang sa ating channel or sa ating Facebook page. Kapag nabaklas na natin yung isang unit or yung isang printer mga kalikot, visual check muna tayo. Check natin kung may natanggal ba or natanggal yung mga spring nya. Yan yung dapat nating i-check, or may nahulog na bagay dito kaya ayaw mag-feeding. So isa rin yun. Or kung manipis itong kanyang pick up roller, ito yung upper at saka yung lower. So dito sa kanyang roller okay naman, medyo makapal pa naman, wala namang natanggal. Tapos check nyo rin to guys yung spring dito sa kanyang sensor, ito yan. Hindi naman natanggal. Tapos ito yung kanyang spring na ito sa kanyang gear, ayan So check nyo rin yan kung nahulog siya. So okay naman. Bakit kaya? Check rin natin pala, baka putol yung spring dito sa lower na feeder. So ikutin lang natin to guys. So mukhang okay naman. So okay yung spring nya. Baklasin na lang muna natin yung lower feeder nya. Baka may problema. Para ma-check natin maigi guys. So tanggalin muna natin. Ikutin natin. Naiikot naman. So ibalik natin. Ayan, okay siya kasi hindi umiikot. Kapag pares silang umiikot, yun, sira yun mga kalikot. Sira yung kanyang spring or putol siya. So okay naman. Balik ulit natin. Marami rin tayo guys na mga video kung paano mag-assemble at saka mag-disassemble ng mga printer. Check nyo lang sa ating channel mga kalikot at saka sa ating Facebook page. Napansin natin guys yung butas dito sa lower feeder nya.
Ito, yung plastic na mahaba na to. Kita ba? Hindi gaano nakashot dito sa butas niya. Hindi kaya ito yung problema. Ayan o. Hindi siya nakashot sa pinakabutas niya. Ayusin ko muna mga kalikot. Isa rin yan, i-check nyo kung baka natanggal siya mga kalikot dito sa kanyang butas. Tapos natanggal rin pala yung kanyang spring oh. O hindi kaya nung pagtanggal natin ng lower fader niya kanina. Pero hindi lang din natin alam kung gano'n yan nangyari. So kailangan ibalik natin sa butas. Nalagay na natin yung spring ng lower fader niya. Tapos yung spring doon mga kalikot. Tapos nalagay na rin natin doon sa butas yung plastic. Yan yung kabitan ng spring niya. Nung nilagay kasi natin yung lower fader niya, nakita natin na hindi nakasuot itong plastic na to doon sa butas. Tapos natanggal yung kanyang spring. So naibalik na natin siya, naibalik na rin natin yung lower fader niya. So ang problema natin, wala tayong mahanap na sakit niya. So check muna natin. Or baka may bumara. So okay naman yung mga rubber sa kanyang pickup roller. Ayun. May plastic. Naipit. So ayun guys oh. Ayan. So dito natin siya nakita. Kaya siguro ayaw mag-print, hindi makagalaw itong kanyang print head. Kasi nakabara itong plastic na to. So dito natin siya natagpuan. Baka nga ito yung problema niya. Check rin natin tong kanyang encoder disc. Ayan, hindi naman maluwang. Okay naman. So baka doon lang nagkaroon ng problema. Assemble natin siya, tapos try natin ulit. Baka dito lang nagkaroon ng problema, yung may bumara na plastic. Yan, ibalik ko muna guys yung kanyang tray, tapos testing ulit natin siya. Plug na natin siya mga kalikot. Tapos try natin mag print. Try natin mag Xerox. Yan, try natin to. Check natin kung mapipid niya na yung or mapiding niya na yung bond paper natin. Colored na lang natin siya. So yan guys, na paid niya na yung or kinain na yung ating bond paper. Kaso may problema sa kanyang printout. So yan guys oh. May problema sa kanyang printout. Try natin mag-copy lang ng black. Colored kasi yung inuna natin kanina. Try natin kung okay yung black niya. Pero at least napiding niya na or kinakain niya na yung ating bond paper. So same, may problema sa kanyang printout. Salpak ulit natin yung laptop natin, i-cleaning natin siya. Update ko kayo mamaya mga kalikot. I-head cleaning natin siya. Kung hindi kaya sa head cleaning, try natin i-power cleaning. Tapos update ko na lang kayo kapag okay na yung printout niya. A few moments later. First attempt natin na mag head cleaning. Lumabas na yung kanyang black mga kalikot to. Kaso may kulang-kulang pa. Tapos yung kanyang colored, yun yung wala pa. Try ko siyang i-power cleaning, tapos head cleaning ulit, tapos nozzle check.
update ko ulit kayo mamaya guys. Kapag nag-reflushing tayo or power cleaning mga kalikot, check nyo kung puno siya or marami pa yung kanyang ink dito sa kanyang ink tank. Kasi pag nag-reflushing tayo, matakaw sa ink, at saka kapag nabitin kasi siya, lalo na kapag kunti yung kanyang ink, magkakaroon ng bubbles yung mga hose niya or may mga hangin. Kaya putol-putol na yung pag-print nun, or yung mga sulat niya or yung pagka-print niya putol-putol na. Katulad nito, yung may mga black siya. Yan. Yan, ganyan. Kapag hinangin yung kanyang mga hose. So, kailangan i-check natin kung puno siya or marami pa yung kanyang ink bago tayo mag-reflushing or power cleaning. Try natin pasipsipan yung hose ng kanyang waste tank. Baka sakaling magawan pa natin ng paraan. Bali dito tayo magpasipsip yung sa hose na to mga kalikot. Tanggalin na lang natin yung kanyang waste tank. Nakailang power cleaning na tayo, kaso parang walang pumupunta dito na ink. So try natin pasipsipan yung kanyang hose. Bali dalawang beses tayo nag power cleaning, parang walang lumalabas oh. Kapag nag-suction tayo, kailangan yung print head nya nandito sa right side natin. Ayan, kailangan nakasagad siya para masipsip niya yung pinaka head nya doon sa baba. Ayan, kailangan lang natin ng pang-inject. Kaya natin sinasaksyon ng ganito para yung mga hose nya, ayan, mga hose nya dito, solid liquid na yung dumadaloy, walang halong hangin. Kapag may hangin kasi guys, putol-putol yung pagka-print nya. Kung baga hindi kompleto yung pattern. Kaya dito tayo nagsasaksyon or nagpapasipsip. Pasipsipan lang natin hanggang sa solid na yung nasisipsip nya. So kailangan lang marami tayong ink. Yan, okay na siguro. Tapos yung mga nasipsip nya guys, huwag nyo nang ibalik kasi halo-halo na yung kulay dito. Nandyan na yung black, nandyan na yung mga color nya. Pag binalik nyo yan, sira na yung kulay ng printer nyo. Bali, itatapon na lang natin siya. Try ulit natin siya mag power cleaning. Tapos i-check natin yung hose kung may lumalabas dito na mga ink. So yan mga kalikot, pinower cleaning natin. Yan, marami nang lumabas na ink. Ayan o. So mukhang magawan pa natin siya ng paraan. Ayan guys oh. Nako, nasobran na. Lagi nyong i-check yung kanyang ink mga kalikot kapag nagpa-power cleaning tayo. Baka maubusan siya, malagyan ulit ng hangin, magbabubbles ulit yung hose natin. Ayan guys oh, may lumalabas na. Nakailang power cleaning na tayo, walang pumupunta dun sa kanyang waste tank. So ngayon nagsaksyon na tayo, ayan, may lumalabas na. Natapos na siyang nag power cleaning. Try natin mag head cleaning, tapos nozzle check na tayo, tapos test na natin kung kompleto na yung kanyang kulay. Kaya lang madumi lang kapag nag-ayos tayo ng printer, puro ink yung nahahawakan natin. Natapos na siya nag head cleaning, try na natin mag nozzle check. Print na natin.
Ayan mukhang may problema sa kanyang black. Ayan pero yung color niya, ayan, kompleto yung pattern. Pero yung black, ayan may mga blacks. Ayan mukhang may problema sa kanyang print head. Kasi nag-suction na tayo, nag-power cleaning, head cleaning, ganun pa rin may mga blocks yung ayan ayun guys hindi kompleto yung kanyang pattern, may kulang siya. Ayan ang gagawin na lang natin, baklasin na lang natin yung kanyang print head, tapos doon na natin siya i-suction or i-cleaning natin, bugahan natin yung kanyang print head. Bali, i-assemble ko lang tong kanyang waste tank mga kalikot, tapos mag-troubleshoot naman tayo doon sa kanyang print head. Dito naman tayo guys magbabaklas sa kanyang print head. Baklasin natin yung kanyang mismong print head. So kailangan igitna lang natin itong kanyang print head. Sabi pala ng may-ari mga kalikot, na stock pala to ng ilang buwan simula nung pandemic, hindi lang ata buwan, taon na. Kaya siguro natuyuan na yung print head niya, yung kulay black. Pero yung color niya okay naman, nagawa natin siya ng paraan, nagkaroon na ng kulay. Pero nung unang salpak natin, hindi gumagana lahat yung mga kulay niya. Ngayon yung colored, yun yung gumana mga kalikot. Pero yung black, yun talaga may kulang sa kanyang pattern. So yun yung may problema. May mga video na rin tayo mga kalikot kung paano baklasin itong kanyang print head. Check nyo na lang sa ating channel at sa ating Facebook page. Kapag nagki-cleaning tayo guys dito sa kanyang print head, iwasan natin na malagyan itong kanyang slot, ribbon slot ng ink or mabasa. So kailangan ingatan natin siya. So lahat ng pangpunas natin guys, kailangan tissue yung pamunas natin. Ang bubugahan lang natin ng cleaning solution guys, yung black lang, kasi yun lang yung problema natin. So ito kasi yung sa kulay black niya, bandang gilid. Ito. So ito lang yung bubugahan natin guys. Hindi na natin isama itong mga colored kasi okay naman sa print niya. Baka dito lang sa kanyang black, baka natuyuan na sa loob. Try natin ayusin. Kapag maganda yung buga ng print head niya, okay na yon. Pero kapag mayroong awang siya, yun lang yung problema natin. Baka may natuyuan na dun sa loob or may damage na yung kanyang print head. May nagawa na rin kasi ako nun guys, na kailangan dapat kasi yung buga ng print head natin diretso siya na malinis yung buga niya. Pero yung ginawa ko dati, mayroon siyang awang na walang lumalabas. Kaya defective yung kanyang print head. Ayan, kunin lang natin yung cleaning solution natin. Tapos bubugahan natin siya ng injection. So kailangan yung injection natin, may sarili siyang hose. Yan, ito yung pangbuga natin doon. Ito yung isasalpak natin. May nabibili naman sa online. Marami naman nito. Pati yung cleaning solution. Ayan, ganyan siya. Ito yung pang cleaning natin sa print head. Hirap ipasok pero pag gabi mabilis lang Ayan, kailangan pilitin.
Tapos lagyan lang natin guys ng cleaning solution itong injection natin. Saka natin bugahan itong kulay black lang mga kalikot kasi yun lang yung problema natin. Yan, ipasok nyo lang sa pinaka needle nya. Saka natin ibuga mga kalikot itong laman nito. Ipasilip ko rin sa inyo guys kung ano yung buga nya. Papakita ko sa inyo guys. Yan o. Yan, hindi na siya against the light sa camera natin. Ayan o. Kung mapapansin nyo, may mga kulang siya. Kita ba? Yan na yung parang stripe. Hindi siya solid. So parang may problema itong print head nya. Naglagay tayo guys ng mainit na tubig or medyo maligamgam lang. Tapos binabad natin siya para lumambot dun sa loob. Tapos try ulit natin bugahan mamaya ng cleaning solution mga kalikot. Wala na, baka tumigas na yun dun sa loob. Tapos kapag ganun pa rin, ibabad natin siya ng siguro mga kalahating araw. May service tayo mamaya siguro, so, mamayang gabi. Saka na lang natin siya iahon. Ibabad natin siya sa alcohol. Pero ngayon binabad muna natin siya sa maligamgam na tubig or medyo mainit-init konti. Pag binabad nyo guys sa tubig, huwag nyo lang basain yung pinakaslat ng ribbon, yung lagayan ng ribbon nya. So kailangan iangat nyo. Kasi pag nabasa yun guys, yun baka magkaroon ulit ng problema. Baka hindi niya na maditik yung ribbon. Or baka isalpak na natin siya sa ribbon, hindi na maditik itong ating print head. Natapos na natin siya na ibabad sa maligamgam na tubig mga kalikot. Ibabad naman natin siya sa alcohol. Iwasan lang natin guys na mabasa itong kontak ng kanyang ribbon. Ayan, baka lalo pang masira kapag malagyan natin ng tubig or alcohol. Huwag natin to ilubog sa alcohol or tubig. Kailangan nakaangat lang siya. Tapos update ko na lang kayo guys kapag natapos na natin siya na ibabad sa alcohol. Much later. Bugahan ulit natin siya mga kalikot. Ayan, mukhang may stripe pa rin yung kanyang buga. So parang may problema na yung kanyang print head. Assemble na natin guys yung kanyang print head. I-head cleaning muna natin siya mga kalikot. Tapos try ko na rin na mag-print pagkatapos niya mag-cleaning. Bali i-reset na rin natin to guys kasi nagbi-blink na yung kanya, yung dalawang orange niya. Tapos dito 100% na. So naabot niya na yung min pad counter niya. Kaya i-reset muna natin siya mga kalikot. A few moments later. Na-reset na natin siya mga kalikot. So 0-0 na, tapos hindi na rin nagbe-blink. Subukan na natin siya. Mag nozzle check muna tayo guys. Nakailang diklag na rin tayo or nakailang buga na tayo dun sa kanyang color black. Check natin kung okay na yung kanyang printout. So ganun pa rin yung kanyang black. Talagang barado na talaga dito sa print head nya or dun sa print head nya. Ayan o. So ginawa na natin lahat. Nakailang buga na rin tayo dun sa kanyang or nakailang diklag na tayo, ganun pa rin yung lumabas. So mukhang may problema sa kanyang print head banda dun sa black. Tapos nakailang power cleaning na tayo at saka head cleaning, same pa rin. May problema yung kanyang black. Bali kausapin muna natin yung may-ari, pero try natin mag print ng text katulad nito. Check natin kung
halatado siya or hindi. Nasa customer na yun kung ano yung desisyon nila. Pero parang konti lang naman yung parang kanya, oh. Parang hairlines. Ayan. Hindi naman halatado. Try natin mag print ng text or mga picture. Mukhang hindi naman halata yung hairlines niya. Ayan, oh. Yan, medyo klaro naman. So pwede rin nila to pagtiyagaan. Pero nasa kanila pa rin kung gusto nilang bilhan ng printer head. Yan, okay naman, oh. Try nga natin sa picture. So ayan guys, oh, okay naman yung mga kulay niya. Ito lang sa may black, ayan, oh. May hairline siya na ganyan. Ayan. Pero kapag text naman, hindi naman halatado. Ayan, oh. Simula daw ata nung lockdown, hindi na nila nagamit itong printer. Siguro nanigas na yung ink doon sa kanyang print head. Nakailang cleaning na tayo, declogging, so same pa rin. Tapos nireset na rin natin siya kasi na-reach niya na yung main pad counter niya, kaya nireset natin siya. So yun yung mga ginawa natin guys. Wala na tayong magagawa dito. Tapos ang ginawa pa natin dito, binabad natin siya sa medyo mainit-init na tubig at binabad natin sa alcohol. Same pa rin. Walang nagbago doon sa block niya. May mga kulang sa pattern niya, kagaya niyan, no? Dapat kasi yung pattern niya ganito kalinis, yung sa ating yellow, magenta at saka yung cyan. So may kulang siya doon, no? 4. Yan. Pero hindi naman halata guys kapag nag-print tayo ng text kagaya nito. Ayan, okay naman, hindi naman halatado. May kunting hairlines lang pero hindi naman halatado. Siguro magbabago rin to kapag parating magpi-print. Hindi lang din natin alam kasi nakailang linis na tayo, ilang declogging na tayo. Same pa rin yung black niya. May kulang sa pattern. Try natin sa picture kung may mga hairline siya. Ayan, mayroon nga. Pero hindi naman siya halatado. Ayan guys, oh. Yan yung problema niya. Bali sa black siya nagkakaroon ng hairlines. So kausapin ko muna guys yung may-ari nito kung okay lang sa kanila to na pagtiyagaan or nasa sa kanila na yon kung bibilan nila ng printer head. Kasi ginawa naman natin lahat, ganun pa rin. Mas okay nga ngayon kasi napagana natin siya. Dati kasi hindi siya talaga nagpiprint. Yun pala, may nakabara dito sa kanyang or dun sa kanyang print head, kaya nag-lock siya. Kausapin ko muna yung may-ari mga kalikot kung ano yung decision nila. So at least napagana natin. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang subscribe ang aking channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong mga video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Hanggang dito na lang ulit mga kalikot. Maraming salamat. Ingat kayong lahat ngayon. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.